na tuwing Holy Week, bukod sa nakagawian natin paggunita sa Kalbaryo at muling pagkabuhay ni Jesus, meron tayong mga kababayan na nagsasagawa ng kani-kanilang mga ritual upang magkaroon sila ng kapangyarihan. Mga kapangyarihan dulot umano ng mga anting-anting, agimat at talismans. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, alasan ng pandinig, malawakin ang isip. Dahil ang mundo, nababalot, misteryo. August 13, taong 2000, nang magkaroon ng madugong engkwentro sa Bukidnon sa pagitan ng mga sundalo at rebeldeng grupo na kung tawagin ay Tadtad. Gamit ang kanilang bolo at taga, nilusob ng mga miyembro ng Tadtad ang mga sundalo. Pinaniniwalaan ng grupong Tadtad na hindi raw sila tatabla ng bala ng baril dahil sa kanilang anting-anting. Ngunit, 20 sa kanilang miyembro ang nasawi sa engkwentro. Labing isang taon nang nakalipas ang nasabing insidente. Sa kabila ng pagkamatay ng kanilang mga kagrupo, may ilang miyembro pa rin ng Tadtad na naniniwala sa kapangyarihan ng kanilang di umanong mga agimat. Isa sa mga sumasampalataya pa rin ay si Mang Ferdinand, ang supremo o pinakamataas na leader ng Tadtad na nakabase sa Lumban, Laguna. Bawat kasi bayan, may kanya-kanyang chapter kami. Dito sa bayan ng Lumban, Laguna, ako ang napili na magbinyag sa tao. Sa kalooban, sa ganda ng kalooban. Kaya ako napili na magtatag dito sa amin. Sign of the Cross, Hem Omte. Di ko ba kasi sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, kami naman Hem Omte. Ginawa ko na lang para isalin ko dito kasi hindi ko pwede ilabas yung libro. Wala nang magbabawal sa akin. Ayon kay Mang Ferdinand, isang mataas na tao mula sa kanilang grupo ang nagkaloob sa kanya ng libreto kung saan nakasulat di umano ang mga makapangyarihan orasyon o dasal. Sa bala, may kanya-kanyang ano yan. Sa taga, para di kataplan yan. Libro ng Sagrado Corazon. Libro ng lihim kung tawagin sa mga mag-aanting nagmula sa Mindanao. Binigay sa akin yung libro hanggang sa pinag-aralan ko, tapos tinesting ko sa katawan ko, ay nag-approve naman. Bukod sa mga orasyon, gumagamit din sila ng anting-anting o gabay kung kanilang tawagin. Itong nyug na walang mata. Paano po siya nawala? Wala siya yung katulad nito. Tingnan niya. So isang po siya. Oo. Di ba dapat meron siyang isang dalawang mata, isang bibig? Wala siya. Paras din ito, mga walang mata rin. Yun naman ang nyog, yun ay talagang kamutsa-mutsa namin yun. Dahil yun ay talagang miski barilin mo, ay pagka hindi mo talaga tatamaan yan. Imbis na tatama sa'yo, gumaganon ang bala. Pagsuot mo yung kwintas na yan. May orasyon to, 6 to 6 ng umaga at ng hapon. Kinakailangan bindisyonan mo yan, dadasalan para kumapit ang bertod ng anting. Ang pinaka-pinagmamalaki nilang kakayahan ay ang pagkakaroon daw nila ng kabal o ang di umunoy kapangyarihan nilang hindi tamaan ng bala. Subalit, tuwing Biyernes Santo lang daw ito tumatalab. Pero pinagmalaki rin nila sa amin hindi umunoy iba pang kapangyarihang taglay ng kanilang agimat. Walang sakit. Parang minamasahe lang.
Hindi pa dito nagtatapos ang pagpapakitang gilas ng mga miyembro ng TADTAD. Dagat. Dibdib ba? Huwag sa tiyan. Okay na. Ano nyo? Alam mo kung walang gamit na hindi ka naniniwala, bawal lahat ang kuwan ng buti sa kuwan. Kung wala kang anting, babaon yan. Baka ospital lang sa tinungtungan. Ganito.